Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong update natin sa lagay ng panahon ngayong araw, September 21, 2025 Sunday. Sa kasalukuyan, patuloy na nakakaranas ng rapid intensification si Typhoon Nando, kaya inaasahan na ito ay magiging super typhoon ngayong araw bago pa man ito maglandfall. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ngayong umaga, ang sentro ng mata ng bagyo ay tinatayang nasa 610 kilometers sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 175 kilometers per hour malapit sa gitna at may pagbugsong hangin na umaabot hanggang 215 kilometers per hour. Ang central pressure nito ay nasa 935 HPA. Sa ngayon, ito ay kumikilos pa northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Ang malakas hanggang typhoon force winds ay umaabot hanggang 530 kilometers mula sa sentro. Itinaas na ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal number 2 para sa mga lugar ng Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, ang northern eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Apayao at eastern portion ng Kalinga. Ito ay nagbabadya ng gale force winds na may lead time na 24 hours. Ang range ng lakas ng hangin ay mula 62 hanggang 88 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minor hanggang moderate na banta sa buhay at ari-arian. Samantala, nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 1 ang nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Kalinga at nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Zambales, northern at central portion ng Nueva Ecija, Tarlac, Aurora at northern central portion ng Catanduanes. Ito ay dahil sa banta ng strong winds na may lead time na 36 hours. Ang lakas ng hangin dito ay nasa range na 39 hanggang 61 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Ayon naman sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa ngayong araw, inaasahang makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters na pag-ulan ang Cagayan. Samantala, 50 hanggang 100 millimeters ng ulan naman ang mararanasan sa Batanes, Apayao, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Antique at Palawan. Bukas, September 22, mas matindi ang ulan na inaasahan. Mahigit 200 millimeters ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan. 100 hanggang 200 millimeters naman ang pag-ulan sa Ilocos Sur, La Union at Kalinga. Habang 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan ang posibleng bumuhos sa Pangasinan, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Zambales, Bataan, Tarlac, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Sa Martes, September 23, 50 hanggang 100 millimeters ng mga pag-ulan ang posibleng maranasan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Batanes at Cagayan. Inaasahan din ang parehong dami ng ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Tandaan na mas mataas pa ang ulan sa mga bundok at mataas na lugar at posibleng lumala ang pagbaha at landslide sa mga lugar na dati nang binabaha o madalas gumuho ang lupa. Ayon sa forecast, si Nando ay magsisimulang lumihis pa west-northwest simula ngayong araw habang papalapit sa extreme northern Luzon. Sa forecast track, medyo bumaba ang direksyon nito at posibleng dumaan ito malapit o maglandfall sa Batanes o Babuyan Island sa pagitan ng hapon hanggang gabi ng Monday, September 22. Inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility sa madaling araw ng Martes, September 23. Sa patuloy na paglalakbay nito sa Philippine Sea, si Nando ay may posibilidad na umabot sa super typhoon category ngayong araw. Patuloy itong lalakas habang papalapit sa extreme northern Luzon at posibleng mas magbigay ng matinding ulan at hangin bago pa ito tuluyang lumabas ng bansa. Bukod kay Nando, may nakikitang posibilidad ang international weather models na agad itong susundan ng isa pang sama ng panahon. Isang low pressure system ang nabuo mula sa timog silangan ng bansa at may tsansa itong lumakas bilang isang bagyo. May mga modelo na nagpapakita na maaari itong tumawid sa malaking bahagi ng bansa. Subalit ngayon, wala pang tiyak na track at posibleng magbago pa ang direksyon nito anumang oras. Kaya mga kababayan, manatili tayong alerto at laging updated sa sitwasyon. Huwag kalimutang makinig sa mga abiso ng Pag-asa at lokal na pamahalaan. Lalo na kung kayo ay nasa mga flood-prone o landslide-prone areas, ihanda ang mga emergency kits, siguraduhin ang kaligtasan ng pamilya
at umiwas muna sa mga biyahe kung hindi kinakailangan. Dito sa ating channel, magpapatuloy kaming magbigay ng pinakabagong update tungkol sa galaw at lakas ni Typhoon Nando at iba pang weather system na binabantayan. Lagi po tayong maging handa at huwag magpakampante. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta at pagtutok at lagi tayong mag-ingat.